araw, Mindoro. Ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Mula sa datos ng Project Moses powered by Genesis, hatid namin ay lokal na ulat panahon sa oras na ito. Ako si Engineer Junal Mingi, ang inyong weather correspondent ngayong araw. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, patuloy na umiiral sa bansa ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean, kaya asahan ng maliwalas at mainit na panahon. Ganun din, wala rin tayong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa satellite imagery, bagamat may mga kaulapan sa probinsya, asahan ng mailiwalas sa panahon sa mga susunod na mga oras. Naglabas na ng El Nino Alert ang Pag-asa. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang El Nino? Ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon kung saan umiinit ng higit sa normal ang temperatura ng tubig dagat sa gitna at silangang bahagi ng Equatorial Pacific Ocean. Dahil dito, naapektuhan ang pattern ng hangin, pag-ulan at temperatura sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Pilipinas. Sa normal na kondisyon, umiihip ang trade winds mula silangan papuntang kanluran na nagtutulak ng mainit na tubig dagat patungo sa kanlurang bahagi ng Pasipiko malapit sa Asya. Ngunit kapag humina ang hangin ito, naiipon ang init sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean at ito ang nagdudulot ng El Nino. Karaniwan itong nararanasan kada 2 hanggang 7 taon at maaaring tumagal ng ilang buwan hanggang higit 1 taon. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, may mataas sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Ano naman ang epekto nito sa bansa? Posible ang mas kaunting pag-ulan, matagal na dry spell at matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng Pilipinas. Maaari rin itong magdulot ng pagbaba ng ani sa agrikultura, kakulangan ng supply ng tubig, pagtaas ng konsumo sa kuryente at panganib sa kalusugan dahil sa matinding init. Gayunman, posible pa ring makaranas ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Sa kasalukuyan, ang nararanasang init sa bansa ay hindi padulot ng El Nino, kundi pangunahing epekto pa rin ng summer season. Kaya't patuloy na nakapagtatala ang Project Moses powered by Genesis ng aktwal na datos ng panahon, partikular sa heat index, gamit ang site-specific localized weather station sa bayan ng Victoria at ng Makati. Sa nakalipas sa 7 araw, ang heat index ay umabot sa 30 hanggang 43 degrees Celsius. Naitala ang pinakamataas noong Sabado, April 25 na umabot sa 43.1 degrees Celsius, habang ang pinakamababa ay noong Linggo na umabot sa 30.60 degrees Celsius. Bagamat nakaranas ng pag-ulan noong Sabado, Lunes at Martes na umabot sa 23 mm. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naranasan sa buong linggo ay umabot sa 47.67 degrees Celsius na naitala noong April 25 alas 12 ng hapon. Sa susunod na 12 oras, inaasahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon, kung kaya't asahan ang mataas na heat index. Pinapayuhan ang lahat na magdala ng payong o sombrero bilang proteksyon sa matinding sikat ng araw at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration. Paalala, para sa mga may nakatakdang outdoor activities ngayong weekend, magdala ng pananggal sa araw gaya ng payong o sombrero. Sa mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa maiinit at maalikabok na kalsada. Magsuot ng preskong damit at panatilihing hydrated sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig. Para naman sa ating mga magsasaka, mainam ang panahon para sa pagbibilad ng ani. Ngunit patuloy na mag-ingat laban sa matinding init. Ugaliing magpahinga sa lilim at uminom ng tubig upang maiwasan ang heat stress. Dagdag pa rito, inaasahan din ang posibleng pagbaba ng water table na maaaring makaapekto sa daloy ng tubig sa mga natural na pinagkukunan. Ang datos na kinokolekta ng Project Moses powered by Genesis ay mula sa aktwal na developed weather station na nakatayo sa Minso Main Campus at San Andres, Langka. Ito ay site-specific at nagpapakita ng aktwal na kondisyon ng panahon sa lokasyon. Iyan muna ang ating weather update. Muli, ako si Engineer Junal Mingi at ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Upang hindi mahuli sa lagay ng panahon, huwag kalimutang bisitahin ang aming official website sa projectmoses.io at ang aming official Facebook page na Project Moses powered by Genesis.
Para naman sa mga pinakabagong balita at anunsyo mula sa ating universidad, bisitahin ang official Minsu website sa www.minsu.edu.ph at i-follow ang ating official social media pages sa Facebook, Instagram at YouTube at The Minsu Official. Magandang araw!